Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Proverbs, Kawikaan chapter 6 verses 9 to 11. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Handling wealth, part 2 po ito nung pag-aaral natin yesterday. At mahalaga maintindihan natin itong mga tatalakayin natin today sa biblikal na kaparaanan. Kasi marami pong tanong sa ating isipan na kadalasan po nasa Bible naman. At dito po mahalagang makita natin na yung kahirapan, dumarating yan sa buhay ng tao. Kung ang isang tao po ay tamad, malinaw po ang Bible diyan, Kaya alam niyo po, ang Diyos pinagkatiwalaan po tayo ng mga resources, ng oras, ng kalakasan, para po ma-manage natin ng tama yung ating buhay. Kaya napakahalaga po na matalakay natin itong mga subject na ito na tatalakayin natin today. Unang-una po yung pagtatrabaho. Alam ko po na madalas yung naririnig sa maraming Kristiyano, God will provide. Pero ibig bang sabihin niyan, hindi na tayo magtatrabaho? Mali po. Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. At sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yung tao daw po na hindi nagpo-provide para sa kanyang pamilya ay mas masahol pa sa di mananampalataya. Ibig sabihin, ini-encourage po ng Biblia yung pagtatrabaho, yung kasipagan, para makapag-provide po tayo sa pangangailangan po ng ating pamilya. So, tandaan nyo mga Christians, nagtatrabaho po tayo. Kahit ginagamit natin yung salitang God will provide. Pangalawa, yung pag-iipon. Kadalasan nakukonfuse ang marami dito. Kasi di ba sinabi naman po sa Matthew chapter 6 verse 19, huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pero ang konteksto po niyan ay nasa verse 21. Sabi po dito, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So malinaw po, ang tinatalakay dito yung kalagayan ng puso ng isang tao na labis nang nagtitiwala sa kanyang earthly riches. Mali po yun. Ang totoong kayamanan natin ay ang Diyos. Kaya yung pag-iimpok po, ini-encourage din po yan doon sa parable of the talents. Para yung pera na ating kinikita, mag-interest man lamang. At tularan daw po natin yung mga langgam, sabi sa Proverbs chapter 6, verses 6 to 8. Sabi rito, namumuhay sila ng kahit walang nagbabantay sa kanila, wala silang pinuno. Pero malinaw po, nag-iimbak sila ng pagkain sa tag-araw. At yung mga pangangailangan nila, iniipon nila kung panahon ng anihan. So, tularan daw po natin yung mga langgam. Alam niyo po, yung taong matalino, hindi pa nangyayari yung kasamaan o yung problema, naghahanda na siya. Katulad ng langgam. Kaya mahalaga rin po yung tayo po ay nag-iimpok o nag-iipon. At mahalaga po yon kasi may mga life emergencies po na kailangan nating paghandaan. Pangatlo, pagninegosyo. Yung iba, iniisip nila masama yung pagninegosyo. May mga mali po talagang negosyo, yung mga nanlalamang ka sa iyong kapwa. Pero ang sabi po ng Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent leads to profit. So malinaw po,
Yung mga plano daw po ng taong masipag, ano po, tumutubo po yan. Ano po, kailangan po meron tayong approach sa buhay, ano po, na maayos, ano po, para tayo po ay kumita, ano po. In other words, yung negosyo talaga, mahalaga yan kasi malinaw naman po sa pag-aaral natin doon sa Parable of the Talents, ano po yung napagkakatiwalaan ng kaunti, dinadagdagan pa ng Diyos. Ngayon, ito po yung pinangahawakan ko dyan, yung sinasabi sa Deuteronomy 28 verse 12. Sabi diyan, ang Diyos, i-bless niya yung lahat ng ating pinagtrabahuan. He will bless the work of your hands. You will lend to many, but will borrow from none. So, paano i-bless ng Lord kung wala ka namang ginagawa? So, tanungin po natin yun, ano po, marami sa atin, ala naman tayong ginagawa, paano i-bless ng Lord yung work of our hands. Kaya kailangan may ginagawa po tayo, no? Magsipag tayo sa buhay na ito para ito'y pagpalain ng Diyos. Panghuli, yung pangungutang. Malinaw po ang Bible diyan. Ano po, sabi sa Proverbs 22 verse 7, "The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender." Alipin daw po yung nangungutang ng nagpapautang. Alam niyo, totoo po yan. Ano po? Kung kayo po'y may utang, hindi kayo makatulog. Halimbawa, babayaran nyo ng 5 years o 10 years. Ano po? Biruin po ninyo, no? Habang binabayaran nyo yan, hindi kayo halos makatulog sa gabi. At hindi kayo pwedeng tumigil na magtrabaho hanggat hindi ninyo nababayaran yan, kundi hahatakin sa inyo yan. Yun pong ibig sabihin po nitong Proverbs 22 verse 7. Kaya mag-ingat po tayo. Sa panahon natin ngayon, madaling mangutang, pero mahirap magbayad. Ano po? Kaya ano ang dapat natin gawin? Para sa akin po, ipunan nyo muna. Ano po? Kung hindi nyo naman kayang bilhin ng cash, wag nyo munang bilhin. Yung iba kasi sa atin, makapagyabang lang, uutangin yung pwedeng utangin. Ako po, para sa akin, napakahalaga yung nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Ano po? Kaya, ang mindset ko po dyan, ipunan ko. Ano po? Bago ko bibilhin. Ano po? At kung hindi ko kayang bilhin, hindi ko muna bibilhin. Ganun lang po ang approach ko sa buhay. Kasi sabi sa Romans chapter 13 verse 8, "Let no debt remain outstanding except to love one another." Huwag daw po tayong magkakaroon ng utang. Ano po? Kasi totoo nga yun, ang hirap-hirap po talaga pag meron kang utang. Ano po? At mahalaga na sa Diyos tayo humingi ng true prosperity. Ano po? At ang blessing ng Lord, sabi nga He makes us rich and He adds no trouble to it. Walang sakit ng ulong kasama. Yung totoong kayamanan na nagmumula sa Diyos. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at pagpalain mo po kami. At nang sa gayon, Panginoon, ay maranasan namin yung totoong prosperity sa aming buhay. Turuan mo kaming magtrabaho, mag-ipon, magnegosyo, at umiwas kami sa pangungutang. At alam namin, Panginoon, itong mga prinsipyo na itinuturo mo sa Biblia ay totoo po at mapapakinabangan namin. Salamat po. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.